holiday pero traffic sa ilang bahagi ng EDSA dahil sa matinding buhos ng ulan. Live mula Shaw Boulevard para sa kanyang agenda report si Joash Malimban. Joash, so kumusta naman ang sitwasyon dyan dahil maulan nga, nag-traffic ba? Oo, Karina, kanina nga na-receive natin yung reports na traffic sa ilang parte ng EDSA, partikular na dito sa area natin sa may Mandaluyong. Pero ngayon, kung makikita nyo naman, wala nang pag-ulan at kanina inaabutan natin, nag-setup tayo, panakanakang pag-ambon na lang yung nangyayari dito sa may EDSA, sa may bandang Mandaluyong. Ayon sa Pag-asa, dala ito kasi ng isang o ng habagat, so affected yung Metro Manila, Greater Manila area katulad na lamang ng Cavite at ng Laguna. Expected daw yung cloudy skies at scattered rainfalls and thunderstorms sa iba't ibang parte ng Metro Manila at Greater Manila area sa mga darating na araw dahil nga dito sa habagat. So i-report lang natin yung ilang mga naging pagbaha dito sa ilang areas ng EDSA, particular na sa buong Metro Manila. Kanina dito sa may Mandaluyong, subsided na yung nangyaring pagbaha. Kasi nga ay meron tayong mga nakausap dito na mga pulis kanina at sabi nila meron daw mga MMDA na agad na umaksyon, in particular halimbawa doon sa may EDSA tunnel, sa may Shaw, merong mga ginagamit na pang-pump para mai-redirect yung tubig papunta doon sa mga drainage along the road. Dito naman sa may Quezon City naman, 10 inches o half ni na yung taas ng baha as of 4:03 PM sa may Andres Bonifacio Avenue, pero passable to all types of vehicles. Pero pinag-iingat ng MMDA yung ilang mga residente, yung mga commuter, mga driver, mga motorista na dadaan doon sa may Sergeant Rivera, corner C3 dahil tire deep as of 3:53 PM o 26 inches na yung taas ng tubig doon sa lugar na iyon at hindi passable to all types of vehicles. Doon naman sa may Maria Clara corner, Don Jose, knee deep na rin at 19 inches na rin as of 5:08 PM yung lugar at not passable to light vehicles. Sa may Manila City naman, kung halimbawa ikaw ay nasa Espanya, okay naman, 8 inches yung taas ng tubig, gutter deep, pero passable to all types of vehicles naman. At syempre pa nag-iingat na lang yung ating mga commuter, particular na yung mga estudyante at yung mga staff doon sa may area na iyon. Syempre doon ay university o mga college areas na yun. Sa may Malabon, 4:30 PM, half tire na rin o 14 to 16 inches, not possible na yung City Road sa may Malabon City. As of 4:30 PM naman, doon sa may Barangay Tunsuya, Malabon City, 8 to 10 inches, possible naman to all types of vehicles. Alam mo, Corina, pinag-iingat pa rin yung ilang mga residente dito dahil nga sabi ay may possible flash floods, mga landslides due to moderate to heavy rainfall na inaasahan natin sa mga darating na araw. Although, aside dito sa habagat, meron ding low pressure area doon sa mga lugar naman sa may lower Luzon. Diyan sa may bandang Virac, Catanduanes, Corina, maulan doon sa may Quezon at sa may Bicol region dahil nga doon sa may low pressure area, 300 kilometers doon sa may Virac, Catanduanes. At bukas expected pa rin yung moderate to heavy rainfall sa mga lugar na to. At nakausap nga natin yung ilang mga residente dito, yung mga law enforcement agencies dito na patuloy pa rin yung pagresponde ng mga pulis, ng MMDA doon sa mga areas na talagang binabaha nang sa gayon maiwasan yung talagang pagta-traffic at yung matinding pag-build up ng mga sasakyan dahil nga sa mataas na level ng tubig. Kanina rin, base dun sa mga reports ng MMDA, may ilan ding mga aksidente doon sa may C5, particularly dyan sa may Kalayaan, pati na rin doon sa may Commonwealth Road dahil nga sa mataas na tubig at dahil sa malakas na buhos ng ulan. Corina, yan muna yung latest update dito sa Metro Manila, particular na dito sa ating area sa may EDSA Mandaluyong. Corina. Okay, siguro ang rule na lang dyan, Joash, dahil ito nga meron ng ulan, kung saan ka man pupunta, agahan mo ng mga 30 minuto ang iyong alis mula sa iyong panggagalingan para makarating ka sa iyong appointment, no? So, okay, maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Shaw Boulevard.